coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Kumusta kaibigan? Magandang umaga o gabi sa anong sulok ng mundo ka naroon. Kaibigan, ako habang ako'y nagmamaneho, kwentuhan tayo saglit. Samahan mo ako rito sa sakyan habang ako'y walang kausap. Well, actually, itong pag-uusapan natin medyo nakakalungkot na konti, pero ito naman ay medyo makabuluhan. Kaibigan, this past 2 months may nakilala akong isang tao. Itong taong to napakalusog pa, napakamasayahin, at lahat ng mga taong nakakausap niya, mga nasa paligid niya, humahalakhak, katatawa sa mga tuwing siya ay nagkukwento o tuwing siya ay nagsasalita. Para bang nakakabawas siya ng problema. Pati ako napahalakak niya minsan. Actually, first time ko lang siyang na-meet, no? Pero nakakalungkot lang isipin, kaibigan, na itong taong to sobra sa gitna ng mga bagay na nagagawa niya na nakapagpasaya siya ng tao. Napag-alaman ko lang ng umaga na siya ay nasa ospital at siya ay operahan sa puso, at dahil siya ay may sakit at may mga komplikado pa siyang ibang sakit. Nakakalungkot lang kasi nga itong mga ganitong klase ng tao na nakapagpasaya sa atin, minsan hindi natin alam sila pala ay may dinadala, sila pala ay may mga problemang mabigat na minsan hindi mo mararamdaman, pero nakakapagpasaya talaga sila ng tao. Alam mo yun, na kahit na sa gitna ng kanilang mga dinadala sa buhay, nagagawa pa rin nilang makapagpaligaya o makapagpasaya ng ibang tao. Bakit ba ginawa itong video na ito? Ginawa ko itong video na ito dahil ang purpose ko is, pinaka-point ko is, ang buhay natin ay napaka-iksi para problemahin natin yung mga problema na hindi natin, na pwede naman nating solusyonan, pero pinoproblema pa rin natin. Napaka-iksi ng buhay natin para tayo ay hindi maging masaya. Napaka-iksi natin ng buhay natin para gamitin natin sa mga bagay na nakakapag-aksaya ng oras natin. Napaka-iksi ng buhay natin para hindi natin tuparin yung mga pangarap natin. Napaka-iksi na ang buhay natin para tayo maging tamad, maging irresponsable, at maging walang kwentang tao. Alam niyo mga kababayan, sabi ko nga yung taong yun, like I said, kung sino pa yung mga tao na nakapagpasaya sa atin, minsan sila pa yung may mga dinadala sa buhay. Kung sino pa yung may mga role o may mga mabibigat na responsibilidad na nakakatulong sa kapwa natin, sila pa yung may mga dinadala. Ang point ko, isa pa sa mga point ko, kaibigan, ba't ko ginagawa itong video na ito is, kung meron tayong pangarap sa buhay, napaka-iksi ng buhay natin para hindi natin umpisan ngayon. Napaka-iksi ng buhay natin para tayo magbabad sa TV, para magbabayad sa sugalan, para magbabad kung saan mang lugar tayo, kung saan mang lugar na tayo ay nag-waste ng oras. Kaibigan, ang oras ay napakahalaga. Napaka-iksi ng buhay natin. Kaya kung ikaw ay mayroong pinapangarap sa buhay, kung mayroong kang gusto sa buhay, kung mayroong kang gustong marating sa buhay, umpisahan mo ngayon pa lang, habang ikaw ay masaya, habang ikaw ay malusog, habang ikaw nakakatayo ng maayos, habang ikaw ay normal. Dahil sabi ko nga, pag ikaw ay nagdideliryo na at nasa ospital na, doon ka palang magsisisi, doon mo pagsisisihan kung bakit hindi mo ginawa yung mga bagay na dapat mo gawin. Kaya nitong taong to, kaibigan, napakasaya niya, napakaganda. Nung nakilala ko siya, napakagaling niya, nakakapagpasaya talaga siya ng tao. Pero hindi mo lubos akalain na nasa ospital siya ngayon. Kaya kaibigan, payo ko sa'yo, kung meron kang gustong gawin sa buhay mo, gawin mo na ngayon pa lang. Kung nakahiga ka man ngayon at ikaw ay tatamad-tamad tumayo ka, at gawin mo, umpisahan mo. Kung wala kang motivation para gawin ito, isipin mo yung mga bagay na gusto mong, mga rason kung bakit mo ito gustong gawin. Tutuloy ko lang mga kaibigan, medyo naputol.
Yun kaibigan, kung meron kang gustong gawin, gawin mo na, umpisahan mo na. Ngayon pa lang, kumilos ka. Isipin mo, like sabi ko nga, isipin mo yung mga rason, yung mga whys ng buhay mo. Bakit mo ito gagawin? Siguro kung ikaw ay may pamilya, para sa mga anak mo. Kung ikaw ay isang anak, para sa mga magulang mo, o para sa mga kapatid mo. Kung ikaw ay naghihirap at gusto mo umasenso, para sa pamilya mo, kung sino mang mahal mo sa buhay, para sa kanila. O kung para sa'yo, isipin mo para sa'yo. Kung gusto mo ng financial freedom balang araw, na kahit hindi kita tatrabaho, kumikita ka, gawin mo ngayon pa lang. Isipin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Gaano man ito kahirap, gaano man ito kabigat, umpisahan mo ngayon pa lang. Wag na wag mong sasabihin hindi mo kaya, dahil pag sinabi mong hindi mo kaya, doon pa lang pinatay mo na yung pangarap na gusto mong gawin sa buhay mo, o yung bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Kaya kaibigan, umpisahan mo na. Wag ka nang mag-aksaya ng panahon. Wag mo nang hintayin pang may mangyari sa'yo, katulad nung itong taong nakilala ko. Actually, siya nakakapagpasaya siya ng tao eh. Unfortunately, bigla-bigla gano'n na lang. Actually, wala pa nga siya sa 40s niya eh. Pero napaka-good example na ang buhay natin ay napaka-ikse para masayang, para mabaliwala, para tayo maging walang kwentang tao. So kaibigan, ngayon pa lang, lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mo, lahat ng bagay na nakakapagpasaya sa'yo, gawin mo. Kahit na napakahirap nito, kahit ano man ang maging resulta nito, at least may ginawa ka, at least ginawa mo yung part mo, naging responsable ka, at least mawala man tayo sa mundong ito, masasabi mo na napaka-meaningful ng buhay mo. Hindi yung nawala tayo sa mundong ito pero wala kang ginawa dahil ikaw ay tatamad-tamad, dahil ikaw ay irresponsible. So kaibigan, yun lang, payo ko sa'yo, kumilos ka, gawin mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Ngayon pa lang, umpisahan mo na. Huwag mo na intay bukas, huwag sa makalawa, huwag next month, huwag next year. Ngayon pa lang, umpisahan mo na. Gaano man ito kahirap, gawin mo. Kayanin mo, ano man ang mangyari. Huwag na huwag kang susuko, huwag na huwag mo sasabing hindi mo kaya. Isipin mo kung papaano mo ito gagawin at papaano mo ito makakaya. Huwag na huwag kang susuko, huwag negative na sabihin mo hindi mo kaya. Paano, lagi paano mo ito gagawin. So kaibigan, ulitin ko, life is short, napaka-ikse ng buhay natin para masayang. Kaya ngayon pa lang maging responsable, gawin mo mga dapat mong gawin. Yun lang kaibigan, salamat, nakipagkwentuhan ako ng maayos. Pero sabi ko kasi medyo makabuluhan ito. Ito ang iyong lingkod, Kuya Don J. Magandang umaga, tanghali at gabi sa ibang sulok ng mundo ka naroon. Sana abangan niyo pa yung ibang video ko kung paano tayo mamuhay ng tama, paano magbayad ng utang, paano kumita, paano magkaroon ng financial freedom. At sige, napaka I'm coming home.